Geneva, POV. Kinabukasan ay umalis na ang lahat kasamang private nurse na lalaki ni Marcus. Parang pinagbaksakan ako ng langit at lupa habang nakatingin sa main door ng mansyon. Napasubo ako, sa totoo lang. Kung alam ko lang na kaming dalawa lang ang may iwan dito sa mansyon, ay hindi na sana ako tumuloy dito. Pakiramdam ko ay may mali. Dahil wala nang mag-asikaso sa aming kakainin ay napilitan ako magluto. Kung ako masusunod ay hindi ko ipagluluto si Marcus. Naalala ko kasi ang mga ginawa ko noon para dito. Bukod sa napaglaruan na ako noon, nasaktan ako. Hays, hindi ko na dapat pang isipin yon pero hindi ko maiwasan. Habang hinahalo ko ang niluluto ko ay ramdam ko ang paninitig ni Marcos sa aking likuran. Naiilang ako sa totoo lang. Kamusta? Kasawal nitong tanong. Inikutan ko siya ng mata. Kung makapagtanong ito ay parang hindi ako nilait kanina. Saka close ba kami? Hindi nga niya ako maalala. Hindi ko siya sinagot at nagpanggap na walang narinig. Hey Eva, I'm asking you. Don't tell me you're deaf now. Inis na ibinagsak kong hawak na sandok at tumarap dito. Ako palang kausap mo. Akala ko kasi yung imaginary friend mo. Pinagkrus kong braso sa aking dibdib. Don't talk to me, okay? Can't you see? I'm busy. Saka pwede ba, hindi tayo close. Muli akong bumaling sa ginagawa ko at hindi na ito pinansin pa. Pagkatapos ko magluto ay naghain na ako. Nilagyan ko rin ng pagkain ang plato ni Marcus. Pero natapos na lang akong kumain ay hindi pa nito nagagalaw ang kanyang pagkain sa harap. Hindi mo nagustuhan ng niluto ko? Bumangon ng inis sa dibdib ko. Wala akong balak lutuan ka or orderan ka sa labas. Kung ayaw mong kumain, di wag. Padabog kong iniligpit ang kinainan ko, bahala ito sa buhay niya. Kung umaasa ito na ipiplease ko siya ay nagkakamali siya. Hindi ko na uulitin ang ginagawa ko dati. You knew that I couldn't move, right? Ano naman, tumiimang bagang ni Marcus. This body of mine is useless. I can't even move my hand or my feet. Now you wanted me to eat alone? Are you insane? Nangangalit ang ngipin nitong tanong. Ilang beses ako napakurap. You mean, susubuan pa kita? Umawang ang labi ko nang tumango ito. Daig ko pang nito, mahina akong bulong. Wala akong nagawa ko hindi subuan to. Bawat subo ko sa kanya ay niiwas kong tingin ko. Naiilang ako dahil nakatitig siya sa akin. Napapangitan na naman siguro to sa akin. Pagkatapos ko siyang pakainin ay pinainom ko na ito ng tubig at gamot. Bakit ba kanina pa siya nakatingin sa akin? Ani ko sa isip ko. Napainom tuloy ako ng tubig nang wala sa oras. Kung hindi lang nito sinabi sa akin na pangit ako, ay iisipin ko na gandang-ganda siya sa akin. Hindi kaya may diferensya na sa mata si Marcus? Kaya hindi nito na-appreciate ang ganda ko? Hay naku Eva, huwag kang umasa na maganda ka sa paningin niyan. Isip-isip ko. Oo nga pala, naalala ko noon ang sinabi niya sa akin. Hindi daw ako pasok sa standard niya. Eva, tawag ni Marcos sa akin. Handa na sana akong tarayan siya nang marinig kong sinabi niya sa akin. I was joking earlier. Hindi ka lang maganda, napakaganda mo. Natigil ako sa pag-inom ng tubig. Ano daw? Naglabasan ng tubig sa ilong ko dahil sa sinabi niya. Kandasamid ako habang nakatingin sa kulay abo niyang mga mata. Hinintay kong sabihin niyang biro lang ang sinabi niya, subalit wala akong makitang pagbibiro sa kanyang mata. Maganda daw ako. Hindi ako nagpaapekto sa pasensya ni Marcos habang inaayos ko ang higaan niya. Kung sinabi agad sa akin ni Ninang ni isang yaya palang role ko sa anak nito, ay baka hindi na talaga ako tumuloy dito. Pagkatapos ayusin ang kama at alalayan ko na sana itong sumampa. I will take a bath, Eva. Sa bathroom mo ko dalhin. Utos ni Marcos sa akin. Otomatikong napaawang ang labi ko. Anak ng tokwa, pati sa paliligo ako kasama pa ako? Isip-isip ko. Sandali lang ha, tinaas kong kamay ko. Huwag mo sabihin na ako pa ang magkukuskus ng katawan mo. Napapikit ako't natampal na lamang ang noon ng tumanguto. All around / yaya pala talagang role ko dito. Talagang napasubo ako. Hindi na ako nagsalita pa at tinulungan na lamang itong maligo. Hirap na hirap akong alalayan itong dalhin sa bathroom. Matangkad ito at matitipuno ang katawan. Kumpara sa maliit kong figura ay talagang mahihirapan ako.
Kulang na lang ay magdugo ang loob ng aking bibig dahil sa madiin kong pagkagat dito habang inaalisa ng saplot si Marcus. Ramdam ko ang matiim niyang tingin sa akin na nagbigay ng pagkailang sa akin. Nagtataka na talaga ako dahil palagi na lang itong nakatingin sa akin. Pawis na pawis ako habang kinukuskus ang buo nitong katawan. Sa loob ng 3 taon ay hindi na ako nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Ngayon na lamang ulit at dahil na naman yun kay Marcus. Inalis ko sa isip ang mga alaala na lumitaw sa balintataw ko at madaling tinapos ang paliligo sa kanya. Ramdam ko na pinapakiramdaman niya rin ako. Nanatili akong walang kibo habang sa mabihisan ko siya. Iniwas ko sa kanya ang namumula kong mata. Naiiyak ako dahil nakikita kong malalaking pilat sa 2 binti nito. Halata na malubha ang nangyari dito dahil napakalaki ng pilat nito. Ayon sa article na nabasa ko ay nabangga ang minamaneho nito dahil sa kalasingan nito ay hindi na ito nakaiwas pa sa malaking tiyak. Eva, saka lamang ako natauhan nang marinig ang kanyang malumanay na boses. Agad na inalis kong kamay ko na nakahawak na pala sa pilat niya. Sorry, na-curious lang ako sa pilat mo. May hiya na amin ko. Gusto mong malaman kung bakit ako nadisgrasya? Agad na umiling ako. No need, Marcus. Hindi na mahalaga sa akin kung ano man ang nangyari sa'yo. Asawa kita, kaya may karapatan ka. Putol nito sa akin. Nagulat ako. Paano nito na lamang asawan niya ako? Mukhang nabasa nitong nasa isip ko, kaya sumagot ito. Sinabi sa akin nila mommy, tumango-tango ako. Oo nga naman, hindi naman ito malalamang asawa niya ako kung walang magsasabi dito. Wala itong maalala sa akin maliban sa pangalan ko, kaya imposibleng alam nitong bagay na yon. Tumingin ako kay Marcus na may mapait na ngiti sa labi. Wala akong karapatan, Marcus. Inalisan mo ko ng karapatan 3 years ago. Pag-amin ko sa kanya. Eva, puno ng pagsuyong tawag ni Marcus sa pangalan ko. Totoo ba ni ikakasal ka na sa iba? May pait sa tinig na tanong nito. Nababakas kong lungkot, sakit at parang may halong galit ang boses nito. Saglit ako natigilan sa tanong nito. Kung noon ay iisipin ko kaagad na nagsiselos to, ngayon ay hindi na. Tsak naman ako na hindi mangyayari yon. Bukod kasi sa malabo yung mangyari, wala rin naman tong naaalala. Si tatay talaga, isip-isip ko na lang. Alam kong si tatay ang nagsabi sa mga ito na masaya na ako sa piling ng iba at ikakasal na. Marami naman akong manliligaw pero wala akong napusuan sa mga to. Simula nang masaktan kasi ako noon ay natakot ng puso ko na sumubok muli. Tumango ako kay Marcus. Oo Marcus, may nobyo na ako at nagpaplano na magpakasal sa kanya. Hinihintay ko lang na pirmahan mong annulment paper natin. Ninuso kong kamay niya. Sa oras na gumaling ka, mangako ka sa akin na pipirma ka. Saglit na dumilim ang mukha ni Marcus pero agad din yung nawala. What if I don't? What will you do? May paghahamon na tanong nito. Kumuyom ang kamao ko. Anong what will you do ka dyan? It's part of our deal, Marcus. Kung tutuusin ay matagal na dapat tayong anal. But you always refuse to sign the paper. I don't understand you. Ikaw ang may gusto na maghiwalay tayo. You wanted to marry your real love that time kaya gustong-gusto mo nang kumawala sa pagsasama natin. What if I change my mind? Paano kung gusto na kitang makasama ngayon? Will you stay by my side? Seryosong tanong nito. Mahina akong natawa sa sinabi ni Marcus. Kung noon niya sinabi sa akin ng mga ito ay paniguradong tatalon ako sa tuwa. Nawalan ka nga ng alaala, Marcus. Nakatawa pang sambit ko. Kapag bumalik ng alaala mo, hindi mo sa akin sasabihin ng mga yan. Saka hindi ko na gusto pang manatili sa tabi mo, Marcus. Pag-amin ko na wala nang ngiti sa labi. Natigilan ako na makitang pamumula ng mata ni Marcus. Inaantok na yata ito ng husto. Matulog ka na? Did I hurted you that much kaya hindi mo na ako binalikan? Ano bang klaseng tanong yan? Sino nagsabi sa'yo ng mga yan? May pagkailita akong tanong. Alam mo, mas mabuti pa na hintayin mo na lang na bumalik ng alaala mo. Kung ikakwento ko sa kanya ay mukhang sobra akong nagmumukhang kawawa. Kaya wag na lang. Pero makulit ito at mapilit. I wanted to know, Eva. Giit pa nito. Bakit? Bakit hindi ka na bumalik? Bakit ayaw mo na akong makasama? Galit na tumayo ako. Bumalik sa isip kong lahat ng mga ginawa niya sa akin noon. Nabuhay ang galit na pilit kong binaon sa aking puso. Why would I stay, Marcus? Dinurog mong puso ko. Ginamit mo lang ako at pinaglaruan. Pinaniwala mo ko mahal mo ko kahit hindi totoo.
Nagsimulang tumulo ang luha ko. At bakit ako babalik? Para ano? Para pagmukhain na naman na tanga ang sarili ko? Hindi ko nababalikan ng taong nanakit at dumurog sa akin, Marcus. I gave you everything that time. Pero ginago mo lang ako. Hindi na kinaya ng dibdib ko magpanggap na nakalimutan ng lahat. Sabi nga nila, kayang magsinungaling ng bibig pero hindi ng mga mata. Tila tubig sa gripo na umagos ang luha ko. Nagpaalam ako sa kanya. Hindi ko na hinintay pang magsalita ito. Umalis na ako at tumuloy sa kwarto ko. Dito ako umiyak nang umiyak. Hindi ko na lang sana sinagot ang tanong nito. Wala naman yung silbi dahil wala naman itong naaalala. Marcus POV. Lumuluha na isinandal kong ulo sa headboard ng kama. Kita kong sakit at puot sa mata ni Eva. Para sa akin. Parang pinipiga ang dibdib ko dahil dito. Gusto kong magwala sa galit, panibugho at sakit nang marinig ko mula sa kanya na ikakasal na siya sa iba. Damn, ang sakit pala. Ganito ba ang dinulot ko kay Eva nang makita niya kami ni Felicity? O masigit na sakit pang binigay ko sa kanya? Palabas ko lang ang lahat. Hindi ako nawala ng alaala, nalumpo o naparalisa. Kinasabwat kong doktor para palabasin na nagkaroon ako ng amnesia. Alam kong ginagawa ni Daddy na pagharang sa informant ko para malaman ko kung nasaan si Eva. Si Logan ang nagsabi sa akin, kaya nga naisip kong paraan para bumalik si Eva ay ito. Hindi nga ako nagkamali dahil bumalik ang asawa ko sa tulong ng magulang ko. Ngayon na bumalik na si Eva ay hindi na ako papayag na mawala pa siya sa akin. Gagawin kong lahat para bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Kung noon ay hindi niya ako sinukuan, ganun din ang gagawin ko ngayon. Tumayo ako, tinawagan si Logan. Hindi naman talaga umalis ang kapatid ko. Nasa labas lang siya para tulungan ako sa plano ko. Walang alam sila Thunder, Ma'am and Dad sa plano namin. Tsak na magagalit si Mom at pipigilan ako. Hindi nito magugustuhan na madagdagan ng kasalanan kay Eva. Do it now, bro. Utos ko sa kanya. Hindi nagtagal ay namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Katulad ng inaasahan ko ay nagtitili si Eva sa takot. Nagkunwari akong tulog. Napangisi ako nang marinig ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Ang ngisi sa labi ko'y nawala nang hindi sinasadyang matalunan ni Eva ang gitnang bahagi ng hita ko. Shit! Ungol ko sa sakit. Kung pwede ko lamang hawakan ang alaga ko para mabawasan ang sakit ay ginawa ko na. Pero baka magduda si Eva kapag napansin itong nakakagalaw naman talaga ako. Ay nako, sorry. Hinging paumanhin ni Eva at kinapang na daganan niya. Teka, ano to? Ay putik! Mabilis na binitawan ni Eva ang paghawak sa gitnang bahagi ng hita ko. Magkakasunod na ako napamura hindi dahil sa sakit kung hindi nabuhay na naman ito. Katulad kanina ng pinapaliguan niya ako. Damn, kung pwede ko lamang siyang yakapin at hagkan ay ginawa ko na. Marcus, namatay ang ilaw. Paano na tayo dito? Nagbabayad naman siguro kayo ng bills, hindi ba? Muntik na akong matawa sa huling sinabi ni Eva. Hindi ko man makita ang mukha nito, ay alam kong namumutla ito ngayon. Ito ang napansin ko noon kay Eva noong nagsasama pa kami. Ayaw nito ng madilim dahil natatakot ito. Bubukas din yan mamaya, tukoy ko sa mga ilaw. Matulog ka na, ani mo'y baliwala sa akin na kahit walang ilaw. Pahiram ako ng cellphone mo, tatawagan ko sila ninang para ipaalam sa kanilang sitwasyon natin. Kumapa pa si Eva sa paligid ng higaan. Tss, paano ako makakagamit ng cellphone? Alam mo namang hindi ako nakakagalaw. Ani ko, nakapatay ang cellphone ko at nakatago sa ilalim ng kama. Ang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table ko isa lamang extra kong phone. Kahit makuha to ni Eva, hindi to magagamit dahil drain ng battery nito. Bakit hindi ang cellphone mong gamitin mo? Kunwari sabi ko pa. Hindi ko makita ang phone ko. Hindi ko matandaan kung saan ko nilagay. Sagot nito. Dahil madilim may nagawa kong misi. Tinago kong phone ni Eva. Kinuha ko to nang hindi niya napapansin. Gusto kong masolo si Eva. Hindi mangyayari yun kung may kukontak dito. Hindi ko rin gustong matawagan ito ng nobyo nito. Kaya tama lang ang ginawa ko. Mabuti pa'y bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Taboy ko kunwari dito. Narinig kong pagbuntong hininga ni Eva. Baka pwedeng makitulog dito sa kwarto mo? What? Kunwari inis kunturan. And where will you sleep? Beside me? No, Eva. Go back to your room at dun ka matulog. Dagdag ko. Ang damot naman ng damuhong to. Bulong ni Eva pero umabot yon sa pandinig ko. Sige na, Marcus. Ngayon lang naman kaya pagbigyan mo na ako. Pamimilit nito.
Saka asawa mo naman ako. Ang laki ng ngiti ko sa labi nang marinig ang sinabi niya. Asawa? Shit, ang sarap sa pandinig. Anong asawa? Kasasabi mo lang kanina na hiwalay na tayo at mag-aanal na ng kasal. Hindi ka pa pumipirma, hindi ba? Ibig sabihin mag-asawa pa tayo kaya huwag kang madamot dyan. Baka nakakalimutan mo Marcus, ako ang nagpaligo sa'yo at nagpakain sa'yo kanina. Sinusumbatan mo ba ako? Katulad kanina nilakapan ko ng inis ang boses ko. Mas mainam ito para hindi siya makahalata. Oo, bakit? Matapang na sad ni Eva. Sigurado ako na nakatingin to ng masama sa akin ngayon habang nakataas ang kilay. Tsk, bahala ka sa buhay mo. Basta huwag kang didikit sa akin, maglagay ka ng unan sa gitna. Baka mamaya gapangin mo pa ako. Ano? Bakit naman kita gagapangin? Hoy, Marcos Del Rio, hindi na tumatalab sa akin ang kagapuhan mo, no? Sikmat ni Eva sa akin. Hay nako, mas mabuti pang matulog na lang ako. Baka mamaya hindi ko mapigilan ang sarili ko't sipain kita't nang mahulog ka. Inis na inis nitong saad. Hindi mawala-walang ngiti ko sa labi dahil tagumpay ang plano ko. Sa loob ng 3 taon ay nakatabi kong muli ang asawa ko. Hinihintay ko makatulog si Eva, pero katulad ko ay mukhang hindi to dinapuan ng antok. Sabik na sabik pa naman akong mayakap to. Yun ang bala ko, ang yakapin to sa oras na makatulog ito. Pero hindi ako sigurado kung yun lamang ang magagawa ko. Kanina nang nasa bathroom kami ay matindi ang pagpipigil ko na huwag itong sunggaban. Sa nakalipas na 3 taon ay mas lalong gumanda si Eva at gumanda ang hubog ng katawan. Simula nang umalis si Eva, hindi na ako sumiping sa ibang babae. Sa tuwing sumusubok si Felicity na lumagpas sa halikan noong magkabalikan kami, ay umiiwas na ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Akala ko'y wala lang akong gana. Yun pala ay dahil mahal ko na si Eva. Ang asawa ko lamang ang nakakapagpainit ng katawan ko at wala ng iba. Hindi lamang ang puso kong hinahanap ito, maging ang katawan ko. Eva, pwede mo ba akong samahan sa banyo? Ani ko. Inaalam ko kung gising pa ba ito. Hindi ito sumagot. Tanda na tulog na ito. Kulang na lang ang mapasuntok ako sa hangin sa labis na tuwa. Niyakap ko si Eva ng mahigpit. Hindi napigilan ng maluha. Sa loob ng 3 taon ay nayakap ko rin siya sa wakas. Sa sobrang pagkasabik ko ay nanginig pang mga braso ko. Kung hindi ako naging tanga noon, ay araw-araw ko siyang nayayakap ng ganito. Kalabisan man, hindi ko napigil ang sakupin ng labi niya. Nagpipigil pa ako sa lagay na to dahil kung hindi baka hindi halikang magawa ko. Baka higit pa rito. Kinabukasan ay nagising ako na nakayakap pa kay Eva. Agad kong inayos ang higa ko. Tumuwid ako ng higa na tila walang ginawa kagabi. Nang magising si Eva ay nagtulog-tulugan ako. Tumayo ito habang pupungas-pungas. Nang makita nitong 8:00 na ng umaga ay nagmamadali itong umalis ng kwarto ko. Maya-maya ay bumalik ito. Tinulungan niya ako sumakay ng wheelchair at bumaba. Pagdating namin sa dining table ay meron na nakahain na pagkain dahil nakapagluto na ito. Magaan ang mood ko simula nang dumating si Eva sa mansyon. Ang pagsusungit ko sa kanya ay kasama sa palabas ko. Pasensya ka na dahil nakitulog pa ako sa kwarto mo kagabi. Don't worry, hindi na yun mauulit. Kunwari tumango ako. Kung alam mo lang Eva, loko-loko kong wika sa isip ko. Enjoy na enjoy ako habang sinusubuan ako ni Eva. Hindi ko lang pinapahalata dahil siguradong magtataka ito. Ito naman ibubulong-bulong habang hindi may pinta ang muka. Halatang inis ito dahil wala itong magawa ko hindi ang i-babysit ako. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit akong gumagawa nito eh. Bulong ni Eva. Kumirot ang dibdib ko. Kung ganun ay gusto ni Eva na pinagsisilbihan ako, ngayon ay halatang napipilitan na lamang ito. Ganun ba kamahal nitong nobyo at nagawa na ako nitong palitan sa puso nito? Eva, kailan ka pa nagkaroon ng nobyo? Walang emosyon sa mukha na tanong ko. Natigilan si Eva sa tanong ko pero sumagot din kaagad to. 2 years ago. Kumunot ang noo ko. Ayon kay Tatay Corton ay 1 year pa lang ang relasyon ng dalawa. Nagkakilala daw ang dalawa sa Nome, Alaska. May bumangon na kutob sa dibdib ko. Nabanggit nga ng tatay mo. Tumango-tango kunwari ako bago muling nagtanong. Saan mo siya nakilala? Saglit na nag-isip si Eva bago sumagot. Dito sa Pilipinas. Tumaas ang kilay nito. Teka ha, bakit pang dami mong tanong? Huwag kang ang tsismoso dyan. Nakaismid nitong turan. Kung tama ako ng hinala, ay nagsisinungaling silang mag-ama. Walang nobyo si Eva at hindi totoong magpapakasal na to.
Tila gusto kong tumayo at sumuntok sa hangin dahil sa labis na tuwa. Magandang balita ito para sa akin.